Okay mga bossing, ano lang natin to, no? Hindi, bigyan na natin ng reaction itong issue ni Boy AC Garage dun sa buyer ng, yung last buyer niya na nag-i-issue siya. Anyway, ako ay, pares din kami ng kulay ng dugo ni Boy AC Garage. Pero, ano ako dyan, kumbaga, pero okay na lang. Basta sa akin napaliwanag ko lang yung side ng nagba-buy and sell at yung dapat din na alam ng mga buyers pagdating sa pagbili ng second hand na gamit, motor, kotse o kahit ano pa ang bibili ninyo. Panoorin mo natin yung video. Okay, tanongin kita, kung may alam ko sa loob. Kami ngayon. Boss, ayos. Hindi nga, bossing. Huwag ka magalit. Hindi ako nagagalit, bossing. Ganito lang talaga ako sa'yo. Bossing, ang second hand, pagbili ng second hand, kahit kami inaabutan din kami nasira. Okay? So ngayon, segundo pa lang inaabutan namin nasira. Pagkalabas pa lang ng automatic yan, pag nabayaran mo na yung unit na yan, automatic yung assist yan, boss. Non-refundable. Ano yan, bossing? Second hand yan. Second hand yan at hindi namin binibenta yung brand new. Sa'yo. Kasi nga bossing, kahit modelo nagkakasira eh. Bossing, ang pagbili ng second hand, kahit segundo pa lang bossing, pag yan tinilig sa inyo, para nagulat nila, hindi man tinilig sa inyo, nabili niya. Kasi, ano bossing, ako may binila akong Ford Ranger. Okay, ganda lang. Doon din naman doon din umiikot yung pagtatalo nila. So, ganito mga bossing. Ito lalo sa status nito ni Boy AC Garage. Nasabi niya na consignment lang sa kanya yung kotse. Kumbaga, ano lang siya, may pwesto, kilala. So, pinapark sa kanya yung sasakyan at siya ang magbebenta. Ito namang AC Garage, may mga tao to, syempre, kumbaga kailangan i-check na lang. Basic checking na naman yan eh. Maliban na lang kung very physical yung problema at nakikita ng mga mata mo Diba, sa makina may tumutulong langis, may sa ganun yan. So, dapat yan na yung kumbaga, kung may issues whatsoever. Napakasimple lang buyer should know what they are buying. Yung risk, ano ang risk dyan after mong bilhin at kung anong dapat mong asahan sa binili mong unit. Unang-una, sasakyan pa lang, hindi ako mekaniko kaya lang natutunan ko na to kay Atty. Tamundong sa kuya ko. Tunog pa lang ng makina, andar pa lang ng makina, alam mo na. So, ano yung ibig sabihin ng alam mo na? Alam mo na kung tatagal, titino, etc. Yun. Dapat meron ka talaga hindi ko sinasabi. Pero, kayong mga buyers, pag bibili tayo ng second hand, and before we close the deal, lalo na itong si AC Garage, may pangalan din naman na inaalagaan yan. Syempre, bago kayo, pag nagbayaran kayo, meron kayong transaction details, etc. At kasunduan. Anong kasunduan na yan? Na you receive the item in good condition without any physical or internal damage. Ang ibig sabihin, chinek mo, mostly, ganyan, may mga kasama mekaniko pa ganon. So, kaya mo binili, kaya mo binayaran because you are 100% guaranteed na good na ang sakyan. Hindi po kasi pwede yung dadrive-in mo, uuwi na kayo, pag tumirik, ibabalik nyo. Okay? Yun Tapos, yun nga, tama yung sinabi niya, na you are nasa legal age, so matatanda na nga. So, dapat nga hindi na ganito yung nila yung approach, yung pag-uusap. Although si AC Garage, binibigay niya yung kapalinawagan na hindi naman tinatanggap nitong naging client niya. Wala akong hindi natin kinakampihan. Ang sinasabi ko lang, yung dapat nyong gawin natin, ng mga buyers
na mga namimili ng second hand na kahit anong gamit na yan. Okay? Cellphone, computers. Eh, sa akin, hindi lang isang beses nangyari yan. Kasi di ba, nagbabayan din akong sasakyan. Although, ako naman kasi hindi naman ganong karami yung unit ko, kagaya kay Boy AC, pa isa-isa pa dala-dalawa lang noon. So, nagche-check ko. Sinasabi ko na lang yung issue. Pero pag nagbentahan, as is where is pa rin. Tandaan, pag nag-close ng deal, both parties agreed na okay ang unit. So, after payment, maghiwalay na kayo. Kanya-kanyang ano na po yan. Maliban na lang kung meron kayong usapan. Anong usapan? O sir, baka pwede mo bigyan ng personal warranty for 1 week. Yung mga ganon. Yan. So, depende na yan. Pero totoo lang, pag bibili tayo ng second hand, kaya tayo merong black and white na papel, although hindi notaryado kadalasan gagawin dahil ang pagpapanotaryo ay gastos pa. Depende na sa buyer. Kung gusto niya, okay, no problem. Napakasimple lang. Buyer should know what they are buying. Buy at their own risk. Ibibihin yan, dapat po alam ninyo ang yung binibili. Eh, kung binibili nyo ay triangle, tapos kudrado ba yung binigay sa inyo, eh, paano naman po yun? No? Napakadaling ipaliwanag dito eh. Dapat talaga, bago, or maghiwalay ba, or bago pa lang ma-consume yung transaction, yun na yung isusubo mo sa customer. Sir ha, basta ganito, ganyan. Lalo't sa kanya na, kinokonsay na sa kanya yun. Okay? That's it. So, uulitin ko, buyer should know what they are buying. At pag binili natin ito na second hand, at lalo wala kayong usapan, meron pa kayong formality na pirmahan, pag naghiwalay na kayo, kahit 5 metro pa lang ang nakakalayo at tumirik yan or whatever, sagot nyo na po yun. Ganun po ha. Nako. Sa lahat ng naging linya ko sa pagbabuy and sell, kasi nagda-divert ako eh. Pag mahina dito, malit naman puhunan ko doon kasi sariling puhunan lang. Namimili akong computer, namimili ako ng amplifiers, namimili akong motor. Ngayon nga, wala akong 4-wheel, wala pang pambiling 4-wheel. Hindi, nakafocus lang ako doon sa malit na pinapaikot natin. Pero ganun talaga yan. Laging may customer na hindi nakakaintindi ng tama o mali. At kung ano ang obligations natin bilang seller, basta ganito, kung ako seller, no? Basta bago kami mag-hila, sinusubo ko na ganito, etc. Para, in case magkaroon ng problema, may nangyaring ganyan, labas na ako doon. Yun nga lang, bilang for humanitarian consideration, kahit konti, magbigay ka rin ng, di ba, lalit ganyan lang. Pero depende na sa'yo eh. Pwede mong panindigan yung nag-iusapan niya. Siya kasi pinipilit niya na pa-check sa mekaniko. Pag papalitan, pero sagot niya na po yung pyesa, etc. Para sa akin, no, Boy AC Garage, yung maliit na bagay na yan, ganito lang sana. Ewan ko, para sa akin, kumbaga ako, natutuwa ako minsan sa'yo eh, pag isa sa mga bentahan mo, etc. Maganda yung ikot sa'yo. O yan nga, maganda pa, may nagbibigay siya consignment. So, okay yan. Siyempre, yung pagbenta niyan, kumita ka naman. Di sana ganito na lang. Sige, pa-check natin sa mekaniko. Pag mayroong sira o papalitan pyesa, siguro sir, ambagan ko na lang kayo. Ano ko na lang yun, no? Magayon na magbigay ka dun sa parte ng kita may dyan. Pero depende na sa yan. Sa akin na personal kong opinion yan. Kasi napaka-stressful nito, ganitong sitwasyon. 150,000. Paglabas namin sa kanto, bus, inirit kami. Pumatok ang makina. Wala kaming nagawa kahit Ayun lang. Okay. Yung ganong, paglabas ng kanto, tumirik. Kasi, ang sa akin dyan, kung hindi ka, makikita mo na yun eh. Malalaman mo kung kakatok o hindi eh. Diba? Depende na siguro kung mga first time mo na experience mo yun, matututo ka sa mga ganyan situation. Okay? Napaka-stressful ng ganito yung sitwasyon. Nakakainis pang magalit eh, kasi pag nagalit ka, umpisa ni araw mo, galit ka na. So wala ka na magawa. Sira na yung productivity mo. Bad trip ka na. So kaya ako mahinapan man ako sa ganyan. Talagang kahit saan, kahit sa piso wifi noon,
Basta lahat, may ganon, nangyayari yan. Kahit ipaliwanag ko pa, kaso yun nga, kailangan masanay ka lang. Okay? Napaka-stressful ng ganyan sitwasyon, nakakainis. So, dapat nga maging ano ka dyan, maging dominant. Basta kailangan kada bitaw mo sa client is solusyon. Okay, ganun na lang. Simplihan lang natin ha, basta nagbibili ka, alamin mo yung binibili mo. Kasi mamaya, binili mo. Pag uwi mo sa bahay, ay, kita ko lalo cellphone, lagi ko nakikita niyan. May issue ba? Ang ganito. Kung ilagay niyo yung sarili niyo dun sa seller, may ganun eh. Di ba? Hindi yan pwede maging 100% na honest sa'yo dahil nagbebenta yan. Gusto nilang mabenta, kaya nga binibenta eh. Kung may issue, etc. Sabi hidden issue, wala namang ganun eh. Test mo yung unit ng trolley, di ba? Thoroughly. 30 minutes, sige, gamitin mo muna. Yan. Ganun lang. Pero yung isang bagsak, testing. Tapos mag-uwi ng bahay, shout out, post si ganito, si ganyan. Ayan. Stressful. Ako po mga bossing. Although, kung nakikita nyo, 25 pa lang ako. Nag-start po ako sa buy and sell. Sa cellphone na simula. Pero anong year? 1998. Walang FB pa nun. Buy and Sell Magazine ang aming platform. Cellphone ako nag-start, pero hindi na PlayStation na milan ako. Basta ganito. So, sabihin na natin sa cellphone ako nag-start. Basta makabili lang ako ng cellphone na gusto ko, 5110. Ganun na rin ang sitwasyon nun, ng buy and sell nun. Nung araw pa, 1998 yan mga bossing. Kaya hindi naman sa nagmamayabang danas na natin at alam na natin ang dapat na gawin dyan. Okay? Na-experience ko rin yan, yung mga ganon. Napag-meet up, hindi na marating. Napag-meet up, hindi binili yung unit. Diba? Ang hirap nun dahil text lang. Tapos, yun nga, mag-meet ka sa malayo. Tapos paano makabenta? Nun, gawa na tayo ng ibang video dyan. Basta, so siguro naman, dun sa mga experience ko doon sa pag-buy and sell, ilang taon na yan baby, from 1998. Ilang taon na ba si Sil dyan? Si ano nun junior manager na ako sa Wendy's MCU nun. Mga 24 years mga bossing. Nagkaroon ako ibang trabaho pero nagbabuy and sell pa rin ako. Nag-abroad ako pero pag uwi nagbabuy and sell pa rin ako. Kumbaga sideline ko na yan. Nawalan ako, dumaan sa mga pagkakataon ng buhay. Pag-start ko, ganun na ulit. May mga instances na hindi pa rin maganda, pero ganun. Kahit basura, binibili mo. Kasi clean money yun eh. Tapos minsan magbili, basta. Buy and sell is buy and sell. Basta, sabi ko, sasabihin ko na dapat, yun dapat alam ng mga buyers, baby. Pero ang dami ko naman sinabi. Kasi masaya bigay ng konting tip, pakinggan nyo man o hindi, sundin nyo man o hindi, is para sa akin, okay lang. Sa maliit na bagay na ganito, na konting salita ko, pero ang dami, isipin nyo mabuti, okay? Although, hindi mawawala yan, yung ganyan, tapos may mga babae pa sumasagot ng dulo So, ganito na lang, sa mga nag-buy and sell, kung lalo't baguhan ka sa mundo ng buy and sell, dapat alamin mo rin kung ano yung mga consequences niyan. Lahat kung anong binabay and sell mo, mangyayaring ganyan sitwasyon. Kaya tandaan natin yung pagbibigay ng ito sinasabi ko ng bigay etc. transaction na deal mo ito na pag naghiwalay tayo wala na ako yan, basta na ako yan. Pero pag may nangyari doon, may mga client na sisisihin ka pa rin. Mangyayari yan, okay? Pero sabi ko nga, piliting umiwas o umalis sa mga ganyang sitwasyon. Hindi naman yan araw-araw mangyayari. Siguro sa 10 deal nyo, malas mo na pag dumalawa o 3 yan. Sa 10 deal nga minsan lahat malinis. Kung talagang honest sa binibenta mo na.
Sabi ko nga, kung may issue, sabihin mo na issue. Tapos babaan mo konti yung ano, di ba? Kumita lang, ayos na. Huwag po tayo masyadong, yaman na, naman sabihin. Anyway, ganun lang. Para kay Boy AC Garage, nandiyan ako sa side mo, pare. Pare na, tol. Siyempre, pares tayong kulay ng dugo. Alam niyo na yun, alam niyo na ibig sabihin nun. Yung mga ilang ano na rin kita napapanood dumadaan sa reels ko, pero okay, tutuwa ako at maganda rin yung mga ano nyo, yung mga binibigay mong discount or ano sa mga tao. But anyway, kasama talaga yan sa paglaki. Again, buyers, ang dapat nyong alamin, know what you are buying. Tagalogin ko, dapat po alam nyo kung ano yung binibili nyo at ano ang consequence dun sa bibili nyong second hand. Okay? Then, yung mga nagbebenta naman, yung mga sellers, kung buy and sell ka, na hanap buhay mo yan, yun, dapat alam mo rin ang gagawin kasi stressful kung ganyan palagi, no? Kung ikaw naman ay first time na nagbenta, o sarili mo yung unit o item na binenta, huwag mo nang itago yung kung may issue man or ano man. Kasi mahirap nang nasa ganyang sitwasyon na pa-stressful. Okay? So, ganun lang. Ang maiksing video lang daw, maiksing reaction, pero umabot na ng 16 minutes. Okay mga bossing. Again, let's rock and roll. Hindi nga, bossing. Huwag ka magalit. Hindi ako nagagalit, bossing. Bahala ka dyan. Isip ko, ano po, kung bakit nagagalit. Pero kung sakaling mo kailangan palit ang pyesa, pananalo kayo. Ma'am, kung buo kayo mag-video, gusto niyo po ba tayo mag-videoan? Hindi, hindi. Ano lang kami. Ako ma'am, Hindi. gusto niyo mag-videoan? Ayaw mo yung problema ho. Hindi, ang sa amin lang kasi, ayan, nausap na namin ng maayos. Sir, wait lang, nag-usap na tayo ng maayos eh. Kasi ma'am, hindi kami manlulokong tao. Oo naman. Ito, nakikita ko sa po sa inyo ng maayos.